Sa unang panel ay makikita ang mga subordinates ni Thomas na nadamay sa ginawa niyang black hole at pilit na nilalayo ang distansya mula kay Thomas. Habang makikita na si Thomas ay naghahanda ng atake at mabilis itong tumalon papunta kay Jinwoo. At pinigilan nga lang ito ni Jinwoo gamit ang isang paa at tinulak papalayo si Thomas at nag-activate nga ito ng telekinesis upang huliin sana si Jinwoo. Ngunit kinontra lang ulit ito ni Jinwoo gamit ang Commander's Authority at inila si Thomas papalapit sa kanya at sinabayan naman ito ni Thomas gamit ang kanyang reinforcement piece at makikitang nagtama ang kamao ng dalawa na lumikha ng malakas na puwersa. Ngunit mas nanaig ang lakas ni Jinwoo na dahilan para madurog ang reinforcement piece ni Thomas na maging siya ay hindi makapaniwala habang makikita na si Jinwoo ay kalmado lang sa kabila ng lahat. Sa lakas ng puwersa ni Jinwoo ay nagawa niya ngang mapatalsik si Thomas na dahilan upang mas lalo itong mainis. Hindi naman siya pinagbigyan ni Jinwoo at mabilis na sumugod papalapit sa kanya at nagtangka pa nga si Thomas na unahan ang gagawing atake ni Jinwoo. Ngunit madali lang itong naiwasan ni Jinwoo. Mabilis na hinawakan ni Jinwoo ang sungay ni Thomas at tinuod ito sa muka at makikita nga na nagkaroon ng lamat ang reinforcement form ni Thomas. Makikita naman na dumating na ang mga agent ng Hunter Association ng Amerika na gulat sa nakita nila at napasabi pa nga na ang pwersa ng mana ay hindi ka panipaniwala at napasabi pa nga na ang laban na nangyayari ay laban sa pagitan ng dalawang halimaw. Binalaan pa nga ng isang agent si Mr. White na mag-iingat sapagkat masyadong delikado kung nasaan sila. At sa sumunod na panel ay makikita ang pagsabog ng isang warehouse na ikinagulat ni Mr. White at napatanong pa ito na ano yon dahil wala siyang makita at sinagot naman siya ng agent na yon ay si Thomas Andre sabay tanong na wala daw ba silang gagawin. Sumagot naman si Mr. White na kailangan nila silang pigilan. At nagulat nga sila sa kanilang nakita dahil ginugulpi na ni Jinwoo si Thomas habang napatanong naman itong si Thomas sa kanyang sarili na paano daw ba nangyari na ang isang mage type hunter ay nagkaroon ng sobrang lakas na kapangyarihan at bilis. At napatanong ulit sa kanyang sarili na kung siya daw ba ay matatalo dito at sinabi niya nga sa kanyang sarili na imposible daw iyon. At makikita, nagagawa sana siya ng isang atake na agad namang natigilan dahil sa suntok ni Jinwoo sa kanyang muka. Na sa sobrang inis ni Thomas ay napasigaw nga siya na siya daw si Great Thomas at malakas na tinanong si Jinwoo kung sa tingin daw ba dito ay matatalo siya ni Jinwoo. Sinagot naman ito ni Jinwoo na talo ka na. At sabay sinabing wala daw siyang pakialam kung sino ito at pinaulanan ng mga suntok at naglakas na nga ng loob si Mr. White na pigilan sana itong si Jinwoo. Ngunit makikita na hindi naman ito pinansin ni Jinwoo hanggang tuluyan na nasira ang armor ni Thomas at napilitan na nga itong sumuko dahilan upang huminto na si Jinwoo at sinabi ni Thomas na talo na siya. Habang gulat naman ang mga nakakita, maging si Mr. White at napasabi pa nga na hindi siya makapaniwala na may nakatalo kay Thomas at napasabi pa nga ito na meron palang hunter na kayang makapinsala kay Thomas ng sobra at sinabi pa nga na magkakagulo ang buong mundo kapag lumabas ito sa balita at agad naman siyang tumawag ng healer upang pagalingin si Thomas. At nasabi ng healer na lahat daw ng buto ni Thomas ay nadurog at sobra din ang pagdudugo, sabay sabing hindi niya daw kaya ito mag-isa at kailangan niya ng tulong. At napasabi pa nga ang isa sa mga subordinate ni Thomas na kaya daw nakayanan ni Thomas ay dahil isa siyang national level hunter at malamang nga daw na kung ibang hunter ang nakatanggap ng ganong klaseng damage ay malamang nga daw na kanina papatay. At nalipat ang eksena sa mga subordinate ni Thomas na nadamay sa labanan. Napasabi pa nga itong si Mr. White na mabuti na nga lang daw ay walang namatay sa kabila ng mga nangyari at tinawag naman siya ng isa sa mga agent at sinabing hindi na humihinga si Dongso. Nalipat naman ang eksena kay Jinwoo na nakauwi na sa Korea dahil sa shadow exchange na ginamit niya mula sa shadow na si Biro. Habang sinabi niya nga sa isang shadow na matagal na rin ang huli mong nakita ang bansang Korea, sabay tanong kung ano nga daw ba ang masasabi niya tungkol sa Seoul. Habang lumipat naman ang eksena kila Biro na ginagamot si Jinho. Bumalik naman ang eksena kila Jinwoo at sa shadow nito na tinawag siya at sinabing bigyan siya ng bagong pangalan at makikita naman ang bago niyang shadow na may rank na general. Sinagot naman ni Jinwoo ang bago niyang shadow na bakit hindi daw greed, total naman daw ay namatay siya dahil sa kanyang pagiging makasarili at sabay tanong na gusto daw ba ito ng bago niyang shadow.
na tinanggap naman ng Shadow at nagpasalamat kay Jinwoo. At ang Shadow pala na yon ay in-extract niya mula sa namatay na si Wang Dongsu. At agad namang inutusan ni Jinwoo si Grid na ibaba nito ang kanyang ulo na agad naman sinunod nito. Lumipat naman na eksena sa gaganaping International Hunter Conference. Napuna naman ni Jinwoo ang dami ng reporter na nandun, na sinagot naman ang assistant niya na malamang nga daw ay dahil sa nangyaring laban kamakailan lang, habang sinabi na mahihirapan siyang iwasan ng spotlight. Habang sa isip-isip ng assistant niya ay itong si Jinwoo daw pala ang responsable sa nangyari sa Scavengers Guild. Habang sinabi kay Jinwoo na nakatanggap daw sila ng testimony patungkol kay Wang Dongsu at sinabi na isasara na ang investigasyon. Sinagot naman ito ni Jinwoo na ayaw niya nang mag-isip ng kahit ano patungkol kay Wang Dongsu. Pumunta siya sa US dahil sa isang rason at wala daw siyang balak na magtagal kapag nasagot na ang kailangan niya. At nalipat na ang eksena sa pagpasok ni Jinwoo sa conference room habang makikita na ang lahat ng nandun ay nasa kanyang atensyon. At dito na nga rin natapos ang chapter. By the way guys, my name is John at kung nagustuhan nyo ang video na to ay pengin naman ako ng like, comment at subscribe na rin para sipagin pa akong gumawa ng video na katulad nito. Maraming salamat!